Dear God, we thank you for everyone gathered here today, and ask you to surround us with your powerful, life-giving presence. Thank you for loving each of us and for calling us to walk with you. We come before you as we live and prepare and defend for you. We allow us to our feet and enlighten to our God. Fill our hearts with your love. Fill our words and conversation and wisdom. We ask you, Holy Spirit, to praise and adorate you all. Good morning. So, sabihin nga mo sa katabi ngayon, you are blessed because you came. Talyawin niyo kayo minsan. You are blessed because you came. Because God is good. All the time. So tumakbo tayo magkakabsat. Kasi ang lahat tayo, hindi nagkakabsat as Kristiyano. There is a welcome. Still, our office is waiting for your action plan for the ecclesiastical year 2024-2025 for the preparing of our budget
So, sabi nga po natin, siguro na umpisahan na, inaasahan po natin bago sumabit ang linggo, natapos na po yan para maigawa lang po ng budget. So, attention po sa mga president ng CROs, paki-review po ang ating mga action plan. And of course, today is Sunday for Everybody's Sunday. So, to the last hymn, pwede po natin ipagkaloob ang ating offering for everybody's birthday. Ang ating pastor po ay a-attend ng United Church Workers Organization Convention sa Maasin Leyte. Maasin Leyte on January 8 to January 15 po. Yun po ay via air po. So, bukas po ang alis ni Pastor. Open po naman po yung mga gustong magbigay ng financial support para sa convention na ito ni Pastor. Empowering naman po natin ito. Empowering naman po para sa kanya. So, yun po, yung mga update. Kung sakali po na may mga concert po tayo, during the time na wala si Pastor, pumunta lang po tayo sa office. Nalilihan na po ang office para po sa mga pastoral na pangangailangan po natin. So, salamat po. Batiin naman po natin ang mga may kaalaman sa dito. January 7, Charles Darwin Arsinas, Christine Valerie Arunil, Marie Turco, at saka Sita Gabriel Valdez. On 8, Edwin Wandas and Kashim Ann Ulpias. On 9, Joseph Laja and Vicente Barbado. On 10, Evangeline Tomas and Romeo Tomas III. Kantahan naman po namin sila ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ang Espiritu ng Diyos ay sama sa ating sarili Diyos. Salamat. Sabi ng banal na kasulatan, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahinahin ko. Masanin niyo ang aking pamatok, mag-aral kayo sa akin, at ako'y maamo at mababang. Makakasuko kayo ng kapaninyahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang daigin ang aking pamatok, at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Tumayo po tayo lahat. Tayo na naman. Ganito, Panginoon, ang buong kapulunan. Lumalapit sa iyo sa dakilang ng pangalan. Purihin ka, aming Diyos, na lubhang mapagmahal. Na ang lahat-lahat sa aming ngapong, Panginoon, ay nagkarating sa iyo. At kahit kailan ay hindi mo kami pinababayaan. Sa napakarami natin iniisip, Panginoon, sa napakarami pangyayari sa buhay ng bawat isa. Ikaw pa rin ang tumutulong, Panginoon, ikaw ang aming matibay na sandigan. Kahit kailan, Panginoon, sa bawat pagpatak ng luha, ikaw po ay nariyan upang punasin ito. Sa bawat pagdaramdam namin, Panginoon, ikaw po ay nariyan upang kami po ay yakapin. Panibagong taon na naman po, 2024, Lord Jesus. Iniwan namin, O Lord God, ang 2023 na puno ng luha, na puno ng pagsubok, ngunit puno rin, Panginoon, ng pagkakaalam na ikaw ay Diyos na makapangyarihan at nagpapatuloy na dinadala mo kami, Panginoon, sa daang matuwid upang sa gayon, Panginoon, ay matagpuan mo kami lahat na kapag sa huli mong pagbabalik. Ilalapit natin sa iyo, Panginoon. Una, ang aming mga kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapatawad mo, sa pagpapaalala mo sa mga kakulangan ito. Sapagkat sa pamamagitan nito, Panginoon, kami po ay nakalalapit ng direksyon sa iyo. Maraming salamat sa paglilinis ng aming mga puso.
upang mailapit namin sa iyo, Panginoon, ang pangangailangan unang-una ng aming buong pamilya. Sabihin natin lahat ang pangangailangan natin sa ating Panginoon. Ang pagtutulid sa mga anak, ang pag-aalaga sa kanila kahit sila ay malayo. Palagi mo nga po ang mga anak na ito, ang maraming salamat. Tinataas natin sila sa iyo, nga po na hindi na sarili na silang mga isip, may sarili kalakasan. Ngunit kung minsan natatakot po yung ating mga puso na baka makalimutan sila. Kaya maraming salamat sa pagpapaalala sa amin na itaas sila sa iyo. Alagaan ko po silang mainam. Nasaan man sila sa daong ito ng Pilipinas. Nasa ibang bansa man, Panginoon. Hindi mo hahayaan, Panginoon, na sinumulo ka sila. O meron silang problema, hindi sila makapagtagumpay. O kwento nila sa amin, Panginoon, bilang mga magulang ng bawat pagsuko. Na ikaw ay nandiyan at pinagtagumpay mo sila. Salamat po, Diyos. Salamat po. At ang aming iglesia, Panginoon, tinataas namin sa iyo, bawat CROs, sa pagpapatuloy nila, Panginoon, sa pag-aanap sa iyo, sa pagkilala sa iyo ng malaliman, sa paggawa ng kanilang mga agenda sa Lord Jesus. Tutulungan mo sila, maakayin mo sila, sa pagkakaglaan ng kanilang ginagawa, ay isang natatagumpay, Panginoon, ng iyong simbahan, ng aming pananampalataya. Palagi po kaming pag-isahin. Kahit na marami po kaming nagiging problema, kahit marami po kami, Panginoon, na nagiging usapin, pero hindi mo hahayaan na matibay ang church mo. Hindi mo hahayaan, Panginoon, na hindi sila makakakita ng mga dakilang bagay na hindi pa nila nakita simula nung sila'y maliit. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang iyong simbahan. Ang bawat tao na dahil mo ay yung kakayanin namin, Panginoon, alagaan. Empower the leaders, Lord God, the CROs, the Board of Elders, Lord Jesus. Lahat ng board, Panginoon, ng iyong simbahan, itinalaga mo dyan, upang sa gayon, Panginoon, maging maayos ang bawat daloy, give them wisdom, Lord Jesus, na nanggagaling sa iyo. Bukod nun sa knowledge, O Lord God, na ibinistow mo sa kanila, kung sila ay nag-aaral. Pagpalain mo po, Panginoon, ang buong simbahan sa pagpupulit, pagpapasalamat sa kakilang pangalan. Ano man ang pinagdadaanan ng bawat taong dinalang dito, Panginoon, you will renew the spirit within them, O Lord God. Refresh their hearts, O Lord Jesus. At sabihin mo, timulong sa kanilang pananaig at puso na sila hindi nag-iisa. At sa pagpapatuloy ng pananampalataya ay gagabayan mo, Panginoon, ang aming pang-aawin, ang aming mga tutunin, maging makausap yung lahat sa iyong harapan. At inaangkin namin, Panginoon, ang dakilang presensya mo simula pa kanina. Sapagkat sabi mo, Panginoon, ikaw ay naninirahan sa bawat puso na sumasamba. Tinataas ka namin, pinasasalamatan sa komunidad na pinagdalahan mo, Panginoon. Pinagtayuan mo ng iyong simbahan, maging katulungan, Panginoon, mula sa mga gobyerno na kaupo, O Lord God, maging katulungan ng iyong simbahan. Sa bawat taong tinatawag mo, Panginoon, upang lumapit dito, maging kagaanan kami lahat ng kanilang mga puso. Ito po ang aming sawang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.
Pagbasa, ang panguling pagbasa ay mula sa Colossus 3, verse 12 to 17. Tumayo po tayong lahat at papulihan natin ang Diyos. Mula po ito sa Tagalog Contemporary Bible, ang sinasabi, kaya bilang mga banal at minamahal na mga pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at mapagpulis. Magpasensyahan kayo sa isa't isa, magpatawaran kayo kung may hinanap kayo kainuman, dahil pinatatawad din kayo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo, dahil ito ang magdudulot ng tunay na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa mga puso ninyo ang kapayapaan ni Kristo. Sapagkat bilang mga bahagi ng iisang katawan, tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Dapat din kayong maging mapagpasalamat. Itanim ninyong mabuti sa mga puso ninyo ang aral ni Kristo. Paalalahanan at turuan ninyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Umawit kayo ng mga salmo, himno, at iba pang mga awiting espiritual nang may pagpapasalamat sa Diyos sa mga puso ninyo. At anuman ang ginagawa ninyo, sa salita, sa gawakan, gawin ninyong lahat bilang mananampalataya sa Panginoon Hesus. Magpasalamat kayo sa Diyos, sa Ama, sa pamamagitan niya. Lahat tayo ay magsabi ng amin. Paupo na po. Ating pagpapakinggan ang mensahe mula sa ating Temple Conference.
Isang mapagpalang araw po at magandang umaga sa ating buong iglesia. Sa bawat taong narito, sabihin mo nga sa katabi mo, good morning. I love you. Lalo na yung mag-asawa yung magkatabi, ang swerte. Minsan-minsan lang maarigin ng I love you. Sa dami na yung ginagawa sa araw-araw. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng blessing natin sa loob ng 2023. At ang marunong na panalangin at kahilingan ay higit na pinapanalangin sa gabay, kahinga, pagpapala ng ating Diyos sa mga pangyarihan sa lahat sa susunod na namang 2024. Happy New Year na po pala. Happy New Year po sa inyong lahat. Bukod pa doon sa Chinese New Year. Hindi pa tayo nahuli sa pagsabi ng Happy New Year. Nagdiriwan tayo ngayon, first Sunday after Epiphany. Epiphany o Tipanakaliparan sa Ilocano. Panakiparan ni Apo Jesus. Yung pagpapahayag ng ating Panginoon. Unang linggo ng dakilang pagpapahayag. Mapalag tayong lahat na sama-sama nagpupulong sa Diyos sa unang linggo ng taong 2024. Ngayon ay gaganapin natin yung ating communion. Buong taimtim natin gaganapin na may dalisay na puso at patuloy na katapatan bilang lingkod ng Diyos at katawan ni Kristo. Lalo-lalo na yung matagal na natin nakakasama at nakakasalo sa pagkain ng Panginoon, nagsimbolo ng katawan ng ating Panginoon. At patuloy na katapatan bilang lingkod ay gagawin natin ito para sa ating Panginoon. Para sa ating, para alalahanin natin siya. At para din naman sa ating Panginoon upang maitaas siya sa mga buhay natin. Para maalala natin na palagi na meron tayong nakapagligtas. Meron tayong Diyos. Nandiyan ang ating Holy Spirit na nagpapatuloy na nagbabantay sa atin. Bilang katawan ni Kristo ay tinatawagan sa hamon ng pag-iisa at pagkakaisa ng ating paglalakbay sa taong ito ng may kapayapaang tumutugon sa mga programa at higain ng mga gawain upang palakasin ang buong katawan ni Kristo sa lakas at kapangyarihan ng ating mapagpalang Diyos na patuloy na kumikilos, patuloy na naghahari sa ating buhay. Sabihin mo nga sa katabi mo, naghahari bang talaga? Sa puso mo. Yan. Sabihin mo sa mga nanay natin, kaya, huwag ka nang magagalitin. Huwag ka nang matampuhin. Yan. Sa dami kasi ng ginagawa, kung minsan ay 2024 na, yung 2023 nating tampuhin ay nagiging matampulin pa rin. Yung ating mga magulang kasi nais natin ibigay sa kanila at sa ating mga anak. Ang mga pangangailangan nila sa araw-araw. Amen ba yun? Kaya narito ang salita ng Diyos upang maging gabay natin. Mga teksto ngayong umaga ay gawin natin gabay sa diwa ng pagkakaisa at pagkakaisa at pakikiisa sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Una ay ang kalinglingan ng kapangyarihan ng Panginoong Jesus o ng Panginoong Diyos. Ang pinakamalaga at makapangyarihang sandigan ng katawan ng Kristo ay nakasentro sa buntot ng pagkakaisa, pagkilos, programa at mga gawain dapat natin gampanan sa loob natin bilang isang church. Kasi hindi magtatagumpay ang isang simbahan kung walang pagkakaisa. Tunay na tayo may pagkakaiba-iba, sabi nga diversity. Meron tayong diversity, pero meron tayong unity. Diba? Hindi naman sinasabi na magiging pareho ang ating sasabihin sa isa't isa o magpapaw tayo kung sa nangyayari kahit hindi maganda. Kailangan lang
ay ngayong pagkakaisang inaayos natin ang mga bagay upang sa gayon makita ng iba na ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo ay nananalaytay sa ating simbahan. Amen po? Amen. Kailangan makita ang kalinlingan ng ating Diyos, hindi humihiwalay ang ating everyday life, no? Sa buhay simbahan o sa buhay Kristiyano natin, mga tao ng Diyos, no? Nakasentro sa ating Panginoong makapangyarihan ang lahat ng ating gawain. Hindi dapat na ilang ma-influensya lamang ang siyang masusunod sa bawat gawain. Kundi dapat na ang mga ito ay nakasali sa kagalingan ng napakarami at kagalingan ng lahat ng bagay sa ikaubuti po, batay sa kalooban ng Diyos at ng kanyang mga salita. Purihin ang Panginoon dahil dito naman nakikita ko sa ating simbahan ay meron tayong mabuting puso. Ang nais natin palagi ay maayos yung mga bagay, yung mga problema, kahit kung minsan meron tayong mga punto na hindi tayo nagkakasundo. Nakikita ko naman na ang mga tao dito kahit na magkakaiba ng lahi, no? Hindi naman pare-pareho. Pero magkakapatid kay Kristo, kaya merong pagkakaisa. Kung minsan na-excite tayo, no? Na-excite tayo, pero dapat natin ititigin ang bawat isa. Kung minsan naman nasasaktan tayo, no? Hindi natin mamalayan at ay nga mapupuutan na nakakasakit din tayo kung minsan. Pero ito ay sa kagalingan kasi ng lahat ng mga bagay batay sa kalooban ng Diyos at ng kanyang mga salita. Kaya nga nandito si Pastor, nandito ang Board of Elders, nandito yung matatanda sa iglesia upang sa gayon gabayan ang bawat isa sa kanilang mga ginagawa sa loob ng ating bahay-panambahan, sa loob ng ating pagkakaisa sa bilang magkakapatid kay Kristo sa sambahayan ng United Church of Christ in the Philippines. Lumalaganap ang kalinlingan ng Panginoon sa diwa ng pagkakaisa dahil dito'y nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos at nararanasan ng lahat ang kapayapaan. Ang buong katawan ni Kristo ay nagkakaisa na maipahayag ang kalinlingan ng Panginoon. Ayan. Hindi lamang dahil may gusto tayong malaman o may gusto tayong gawin. Pinapahayag pa rin natin sa pamamagitan ng mga bagay na gusto natin ayusin ang kalinlingan ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, nasa iyo yun. No? Nasa iyo ang kalinlingan ng Diyos. Ang kalinlingan ng bawat yung glory ni God na yung kalinlingan. The glory of the Lord ay palagi sanang nasa ating puso. Nag-ahari na ipapamuhay ng may pagkakaisa, nagkakaisa sa katawan ni Kristo. Siya ang pinakasentro at matibay na buklod ng ating buhay. At mananatiling tanglaw sa ating landasin ang kanyang kalinlingan. Alam niyo ba na ang kaaway ay parang iyong kumakatungan upang maagaw tayong lahat? Akin ka. Hindi ka napapasok sa simbahan yan. Kasi makasalanan ka. The Holy Spirit brings conviction, not condemnation in the life of a Christian. Hindi pwede yun na pag narinig mo ng yung discerning spirit, meron kang spiritual ear. Sige na, ipon natin ang ating tenga. Hindi lamang sariling pagdinig, mayroon ka na ibinigay ng Diyos o ipinorma ng Diyos sa iyo. Simula ang tinanggap ko si Jesus bilang tagapagligtas, meron ka ng spiritual healing. Narinig mo na sa Diyos. Narinig mo ba minsan? Huwag ka na magsimba. Hindi ka para dyan. Inaapi ka kasi. Narinig niyo ba yun? O narinig niyo din ito? Anak, pagsubok lang yan para ikaw ay lumago sa pananampalataya. At sa pamamagitan na mga pagsubok na yan ay makikita mo, mararamdaman mo at makikita ng ibang tao
ang kanindigan. The glory of the Lord within you shines. Sapagkat ikaw ay magtatagumpay sa iyong mga gawain. No? Dapat sentro ng buhay natin, paalala sa bawat araw. Alam na natin ito eh. Pero kailangan paalala ni Pastor na ang pinakasentro at matibay na buklod ng ating buhay ay mananatiling tanglaw ng ating landasin patungo doon sa ating vision. Mula sa vision na ibigay ng Diyos sa iyo. Hindi lamang pupunta ka na sa heaven, pero to experience heaven habang nandito ka sa lupa is what our God wants for us. Paano yun? Sa pamamagitan ng kapwa tao, sa pamamagitan ng mga ministeryong ibigay sa iyo ng Diyos. Kaya nga naman, pinapipili tayo ng ministeryo. Anong ministry ang gusto natin puntahan? Saan tayo sasalig? Saan tayo sasama? Kay Manong Gar? Sa pagtugtog? Magpapaturo tayo kay Manong Edgar ng pagtugtog. No? At sa kanyang mga kasama. O dun sa choir? First, second, third voice ka ba? Soprano, alto, o bass ka ba? Subukan mo. Kalabitin mo yung katabi mo. Sumunod kayo. Kanina pa kayo sumusunod sa akin. Sabihin na naman niya. Kalabitin mo. Sige, kalabitin mo yung katabi mo. Saang ministeryo ka ba? O touch your hand. O di abaga ba ito? Ipuin mo yung abaga niya. Kahit yung sarili, tama yan. Kung walang katabi, saang ministry ka ba? Saang ministry ka? Pili ka. Bigyan mo ang mga ministeryo nito for other people to see His glory from your pananampalataya, from your faith. Ma-enjoy natin ang ating Panginoon pagka ganoon ang ating pinipili. Oo, maraming pagsubok sa mga ministeryo niya. Sa buhay pa lang natin, pag wala tayo sa simbahan, may nadami ng pagsubok. Lalo pa pag wala tayo. So, dapat ka sa simbahan, nakasali doon sa ministeryo, no? Dahil sinasabi mong mahal mo, ang mahal mo si pastor, mahal mo lang, pero hindi ka naman sumasali sa ministeryo. O dapat, kung talagang sinusupport mo si pastor, bukod pa doon sa tunay na pagmamahal na mayroon sa Diyos. Sige, gagatam. Yan. Gagatam. Kahit pa hindi mo love, at si Lord ang love mo, gagatam, hindi ba nagtrabaho, ministeryo ni Apo. Pangalawa, ang kagalakan ng Panginoon, ang kalinlingan, ngayon yung kagalakan. Ang kagalakan ay nagaganap sa lubos na pagkakaisa at pakikisa ng buong katawan ni Kristo. Magkaroon kayo ng pagkakaisa, sabi sa unang Pedro, talata 3, versikulo 8 at 9. Sabi dito, magkaroon kayo ng pagkakaisa, magtinginan kayong mabuti. Hindi lamang itaon, kundi alagaan, no? Magtinginan kayong mabuti. Magpahalan kayo bilang magkakapatid, no? Hindi magkakapatid ay pinanganak ng isang ina, kundi magkakapatid ay pinanganak mula sa puso ng ating Panginoon. Meron akong galing ganoon. Gusto kong ginagamit na. Hindi ka galing sa aking yan, ngunit galing ka sa puso ko. I like that. Gusto ko yun. Yung salitang yun. At ganoon tayo magkakapatid, tayo galing sa puso ng ating Panginoon. Ang buhay o buhay na kagalakan ng may pagkakaisa, nakikiisa, no? Nakiki-united, ibinabahagi at ipinapamuhay. Kung ikaw ay totoong bahagi ng katawan ni Kristo, kabahagi ka upang manatili ang kasiglahan. Pagpunlad, upliftment, no? Hindi lamang pagpunlad sa mga material na bagay, pero kasali yun. No? Hindi tayo pababayaan ng Diyos na hindi magkaganon. Spiritually, materially, emotionally, He will bless us pagka ito ang ating ginagawa. Kagalakan. Sabi ng sumusunod, huwag kang puna ng puna kung wala ka namang ginagawa. Lagi
nakakontra sa bawat gawain magpapaunlad sa buong katawan ni Kristo. Huwag kang manatili sa panonood lamang. Subukan mo yung ginagawa niya. Subukan mo. Talaga bang mahirap yung ginagawa niya? Puno-puno ng emosyon? Talaga bang mahirap ang nasa council? Talaga bang mahirap ang nasa mga board of records? Tingnan natin, subukan natin. Hindi lamang tayo nakaupo, kundi magpapaunlad tayo ng gawain ng Panginoon na nagpapaunlad sa buong katawan ni Kristo. Kailangan na nag-a-upgrade tayo sa ating iglesia. Isang gawain na higit na maganda at madaling isagawa kung ay pagkakaisa at nakikisa sa lahat. Nagtutulungan, nagdadamayan, nagmamalasakitan, ang mitili ng kapayapaan at mabuting pakikisama ay nararapat na isang puso, isang diwa, bilang isang tungkulin na dapat ipamuhay ng sino mang mananampalataya. Ang mata ng Panginoon ay nakatuon sa matuwid. Sabi sa unang Pedro 3 verse 12. Panalangin nila'y malugod na agad dinidinig. Pakinggan niyo mabuti. Ngunit tuwing nakikita ang mga taong gawang linis, ngunit tuwing makikita sa mga tao ang gawang linis, gayong banal niyang mukha sa puot nagngingit-ngit. Si 1 Peter 3 verse 12. Maintindihan niyo siguro kung Ilocano o English, pero ang sabi ng Panginoon, ang mata, ang sabi ni Apostol Pedro, ang mata ng Panginoon, nakatuon sa matuwid. Panalangin nila'y malugod na agad dinirinig. Ngunit tuwing makikita at sa mga taong gawang lihis, o yung hindi mabuti ang ginagawa, nagbibisyo, o yung lumalayo sa Panginoon, hindi nananalangin, wala nga siyang bisyo, kahit ano, pero hindi naman nananalangin. Hindi naman nagsisimba. Ang tinitingnan, bakit itong kapatid ko, may ganito o di mas mabalik ako sa kanya. Hindi po Hindi po. Ang gusto ng Panginoon, ikaw po ay naglilingkod. Upang yung kanyang mukha ay mapangiti natin ang Panginoon. Iwasan sa tuwiran. Magsanay sa ugali na matuwid at maganda. Hindi naman sinasabi na hindi ka nagsasalita. Pag nagsasalita ka, sabi ko kang here, lalo na pag mayroon kang gustong ipahayag, tinatayuan mo ang salita mo, pero hindi ka nananakit ng puso ng iba. Kahit asawa mo pa yan. Sasabihin mo sa asawa mo yung gusto mo. Sasabihin mo sa minamahal mo, sa mga anak mo yung gusto mo. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, huwag natin dadalhin sa pagkagalit ang ating mga anak. Sapagkat ito yung pinakakabuli sa kanila. Ang gusto ng Panginoon ay gagawin natin yung may takot sa Diyos, yung takot kasi sa Diyos, yung paggalang, ganon, takot na gumawa ng hindi naaayon sa Panginoon, parang takot sa paggawa ng hindi mabuti pagkaharap mo yung magulang mo. At kahit nakatalikod pa sila. Ganun na lamang ang paggalang mo sa mga magulang mo, na kahit nakatalikod sila, ay hindi mo ginagawang saktan ang kanilang mga puso. Lalo na kung ito ay malalaman at malalaman din naman nila na ginawa mo. Lalo na kung sila ay mayroon ng katandaan at nasa dapat hapon ng kanilang buhay. Magkaroon ng kagalakan ng pagkakaisa para sa Panginoon. Ang kagalakan ng Panginoon ay damhin at ipahayag ng buong kapatiran sa pamamagitan ng magandang pagtitinginan. Pagmamahalan bilang magkakapatid. Taglayin natin, ang kagalakan ng Panginoon na siyang sinag, the joy of the Lord. Ang sinag na nagbibigay init at pagmamahal sa katawan ni Kristo sa masayang pagbubuklod bilang mga alagad ng Panginoon. Sige, sabihin niyo na rin po yung I love you, kahit hindi niyo yan. O kaya Tagalog, mahal kita. Sabihin niyo po sa katabi niyo, mahal kita.
ka, mahal kita sa Panginoon. Pangatlo, kadakilaan ng Panginoon. Walang taglay na pangamba ang nagkakaisang mga lingkod. Sila ay nagbubuklod bilang nagkakaisang mga bahagi ng katawan ni Kristo. Nagkakaisa bilang pagpapahayag ng kadakilaan ng ating Diyos. Sa isang Diyos, sa Kanya itinataas at pinakailaglang o dinadala, binabalita ang tinig ng pagpupuri, pagsamba, pananalangin. Sabi ng anghel doon sa mga shepherd, sa Lucas 2 verse 10, huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na nagtutulot ng kagalakan sa lahat ng tao. No? Tinataas ang pagpupuri at pagsamba at panalangin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga gawain. No? Ang mga bata o ang pagkagalit ay okay naman. No? Kailangan minsan kasi pagalitan natin ng isang tao, lalo-lalo ng mga magulang, upang malaman nila na talagang disiplido ka na pagbuli siya. Talagang disiplido ka na ibigay sa kanya at ipaalam sa kanya na siya ay nagkamali. Huwag lamang natin
alaala sa akin. Pagkatapos magkapunan ay kinuha ang saro ng sinabi. Ito ang saro ng bagong tipan na pinag-ibay ng aking Diyos. Sa tingin ninyo, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat kung iniinom natin ang sarong ito, ang kanyang simbolo ng kanyang dugo at ang kanyang katawan, ay pinapahayag natin ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagbalik niya. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon ng hindi nararapat, ay nagkakasala sa katawan ng dugo ng Panginoon. Kaya dapat sinasabi ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro ito. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Tayo'y manalangin. Kabanal-banalang Diyos, pagindapatin mo po kami sa aming pagtanggap ng katawan ng dugo ng aming Panginoong Jesus. Loobin mo pong maging daluyan ito ng pagpapala sa aming mga buhay upang kami man ay maging bisig mo sa paglilingkod sa sangkatauhan hanggang sa kami ay makapilito na sa iyong pigil dyan sa iyong kaharian. Pagpalain mo po ang mga magsisilbi. Pagpalain mo po kami ang namin sa langit. Ikaw po ang makita at hindi po ang aming pagkatao. Tanggapin mo po ang pagkatalaga namin ng aming buhay at paglilingkod kasama ng mga board of elders na hindi ng mga tatanggap, Panginoon ng iyong kapaman. Sa banal na pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. At ngayon mga kapatid, sa Panginoong Kristo, sa diwa ng pag-aalaala natin kay Jesus sa pamamagitan ng sakramento ito, ay aking ibinibigay sa inyo ang simbolo ng kanyang katawan. Ang simbolo ng kanyang dugo. Maaari na po tayong laksan. Upang parangalan ang kanilang pagpaparangal sa Ama at hindi nagpaparangal sa Anak ay hindi nagpaparangal sa Amang nagsususo sa Anak. Nasabi ko sa inyo, na nakikinig ng aking salita at nananalig sa nagsuso sa akin, ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahangulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Oh,
pumatol sapagkat siya ang anak ng tao. Ako ang pagkain na nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. Ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Sinasabi ko naman sa inyo, nakita ninyo ako, gayon ba hindi kayo lalalim sa akin. Lalalim sa akin ang lahat ang binibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itatapol ang sino mang lumalapit sa akin. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin na may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkain na binibigay buhay, kumain ng mana ng mga ninuno nang sila'y nasa ila, gayon may namatay sila. Ngunit ang sila ang kumain ng pagkain lumalago lang sa langit ay hindi mamamatay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ito ang pagkain na mabang sa langit, ang kumakain nito'y mabubuhay ng pakailanman. Hindi ito katulad ng hinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat bumawi niyo. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na magbibigay buhay at hindi na lalakad sa kadiliman. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoon sa Ama o hindi sa pamamagitan. Kung paano binibig ako ng Ama, gayon din naman, binibig ko ngayon. Manahimik kayo sa aking pag-ibig. Lumapit kayo sa akin, kayo lahat na napapagalan ng bigatan sa inyong pagkain at kayo'y magpapahingan nito. Ako ang puno ng ubas, kayo ang makasama, ang nananalig sa akin, at ako sa kanya ay nabubuga ng sagana.
tayo. Salamat po, Ama, sa dakilang biyaya nito na kaloob mo sa amin. Bilang kapahayagan ng pakikisa sa amin ng anak mo, si Jesus, at pakikisa rin naman namin lahat na sumasampalataya sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Naway loobin mo po, Ama, na sa pagtanggap namin ito ng iyong biyaya, na lahat ng tinanggap namin ay makilala namin lahat na ang aming tinanggap ay tungkulin at pananagutan na dapat namin gampanan sa iglesyang itinatag mo sa daigdig na ito, ang United Church of Christ in the Philippines. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Pagkagiman ng pagtatalaga, ating pong maulitin ang pagkapanalagutan. Muli tayong manalangin. Maraming salamat po aming Panginoong Jesucristo sa pangako niyang ikaw ay nananahan sa aming mga puso sa pamamagitan ng aming pananalig sa iyo at sa paglugali at pagiging matatag sa pag-ibig, naging maunawain kang palagi para sa amin. Kasama ng mga hirap kung paano, gaano kadakila ang pag-ibig mo, dinaranas namin lahat ito. At naway makilala, Panginoon, ang iyong pagkadiyos, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagkakaisa sa buhay natin lahat.
Maraming salamat, O Lord God, sa muling privilege, O Lord Jesus, ng pagtanggap sa iyong katawan at dugo. Alam namin, O Diyos, na hindi kami mababalisa tungkol sa anumang mga bagay. Sa halip, isasandal namin ito sa iyo at papagpapalagin mo pong malinang, Panginoon, ang aking mga kapatid na narito, O Lord God. Ang kanilang buhay, Panginoon, pananampalataya at pamilya ay hindi mo pababayaan. Sa aming pagmumiyaya, kung dalhin namin ang kalakasan ng kalooban upang maibahagi ka namin sa iba at maging tanggulan, Panginoon, para sa aming mga pamilya. Mula sa pinakamaliit na bata hanggang sa pinakamatanda, yakapin at pagpalain mo po kaming lahat. Maraming salamat po sa dakilang pagpapala. At naway manahan sa inyo ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya ay maging mabuti ang bawat pag-uugali, maging matatag sa pag-ibig at mag-unawaan kayo. Kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa inyo, ay maramdaman niyo itong mainam mula dito hanggang doon sa ministeryong pinagdalahan sa inyo ng ating Panginoon. Itaas ninyong panalangin ang Kanyang pangalan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.